Hi, welcome back sa Learning Kaya. Ngayon guys, this is a very quick information lang guys, no? Dahil nagkakaproblema na naman ang GCash simula kahapon, October 8, 2003 hanggang ngayong kasalukuyan, no, October 9, 2013, sorry, 2003. 2013. Ayan guys, it's very quick lang kasi nag-discover ako kung ano yung ginagawa ko. So kung makikita nyo dito sa ating screen guys, no, ang ginawa ko ay all day pag nagpapaulit-ulit akong mag-login sa ating GCash pero hindi po ako makapag-login. So, ang ginawa ko guys, or hindi ako makagawa ng any transaction sa GCash guys, no? Kasi meron nakalagay na internal server error, may nakalagay na something went wrong, may nakalagay na invalid retry. Ayan. So, paulit-ulit natin ginagawa yan guys at paulit-ulit tayo nag-refresh ng ating cellphone. Troubleshooting, ginawa ko na on and off ng internet, clear cache and data. Ayan, so makikita nyo sa ating screen guys, susundan nyo lang po ito. It's very, short at madali lang po itong gagawin. Ang ginawa ko lang dito sa aking GCash guys para naging okay siya at dahil hindi ako makapag-selfie in front of camera guys ay lumipat ako ng ibang phone. So pagkatapos guys, dahil sa GCash natin ay bawat phone or device ay dapat isang application lang po yung ating GCash, hindi tayo pwede mag-double apps guys, no, or mag-download ng pangalawang download sa GCash kundi one at a time lang every one device. So ang ginawa ko guys, switch account. Ayan. So, dito sa may phone ko na to guys ay meron ng GCash. So dahil gusto kong i-enter yung GCash ko kung saan yung ginagamit ko talaga, ayan, nag-switch account ako guys. After kong mag-switch account ay ginawa ko lang yung instruction ni GCash kung ano yung mga gagawin mo. Then pagkatapos guys, pagka-enter mo ng number mo, another number, ayan, may isi-send sa'yo na code. So dapat marireceive mo yung code kung saan ka nag-login or sa isang phone mo kung naka-dual SIM card yung iyong phone guys, ay automatically marireceive mo sa may SMS mo. Pero kung hindi nakasalpak yung isang SIM card mo sa phone mo kung saan ka nag-login, ay dapat po ma-insert nyo siya sa ibang phone para makapag-receive ng code. And then pagkatapos guys, no, pagka-switch ko ng account, ay okay naman na siya and then selfie scan ako. Ayan, nag-selfie scan guys kasi yun yung hinihingi ni GCash. So, nag-selfie scan ako. Ayan, makikita nyo yan dyan sa ating cellphone. Naging okay naman na siya and naging clear up na ulit yung ating GCash. So, in short, pwede na siya ulit magagamit at pwede na siya ulit magagamit sa ating mga transaction. And then, ang ginawa ko guys para to make sure na gagana na talaga siya, ayan, nag-send ako ng pera sa isa kong GCash kung talagang nagwo-work na siya guys. Ayan, so nag-try tayo mag-send ng pera sa isa nating GCash, nag-work naman na siya, and pagka-check natin sa isang nating GCash guys, nag-switch account po ako ulit. Nag-switch account ako ulit at pagkatapos po ay chinek ko yung transaction kung talagang pumasok yung ating sinend na pera sa isa nating number. Okay? So, pagkatapos po niyan guys, no, ayan, ando naman na siya, nakita ko naman sa transaction at nakita ko rin sa inbox yung transaction na na-receive ko na yung pera. At pagkatapos guys is nag-switch account ako ulit. So, paalala, sa isang device guys ay isang GCash app lang po yung pwede nating ma-download. Pero sa ating cellphone, kung dual cellphone po ang inyong gamit na device guys, ay pwede tayong magkakaroon ng dalawang number. Different number guys sa GCash. Mag-switch account lang po tayo at automatically magagamit natin siya guys. Ayan, so pagkatapos po niyan ay switching lang guys. Switching lang. Kung magkakaproblema yung isang mong account, pwede ka mag-switch account at kung pwede naman na hindi, at kung hindi naman na siya wala ng problema, ayan, pwede mo na rin siyang ma-switch ulit. So just follow the instruction guys, no, and take note, always update your phone. Ayan,
clear catch and data lang. Follow the instruction lang guys. Sobrang bilis lang yan. And yung inyong mga ano guys, no, account dapat naka-fully verified. Dapat palagi nating i-check yan para hindi tayo magka-problema sa ating mga transaction. Lalong-lalo na sa mga online transaction guys, no. Ayan, kung gagamit kayo using GCash sa mga load, bills, ayan, bank transfer and many more. Don't forget to mag-fully verify po kayo para hindi po tayo magka-problema. Lalong-lalo na sa GCash guys, ay maraming issue. Under maintenance yung GCash ngayon at sobrang dami yung GCash user na naka-down. Okay, so local and international yan. Take note. So, itong ginawa ko na to guys ay proven naman at talagang ginawa ko siya by our own. So, may experience tayo na nakita nyo dyan sa ating screen. Panoorin nyo lang kung ano yung ginawa ko. At okay na po yung inyong GCash. Huwag po tayo mag-submit na ticket guys. Ayan, tinry ko rin mag-submit ng ticket. Makipag-usap kay GG through chat guys, no. Ayan, nag-try akong mag-chat pero hindi ko makukuha yung problema ko kay GG. Kasi wala naman dun kay GG yung selfie scan ba yan guys. Ayan, wala naman dun, hindi niya masasagot yun. So, ang next na ipapagawa nila sa atin is mag-submit tayo ng ticket. Pero hindi po ako nag-submit ng ticket guys kasi once na magsasubmit ka ng ticket, mas lalo pang mapatatagalan ang transaction at lalo lang tatagal yung ating pag-verify ng ating account. Okay? So, sana nakatulong ito sa inyo. At itong ating video na to guys, tapusin nyo lang to dahil ito lang yung ginawa ko sa aking GCash.